Posible nga ba na makapag-create tayo ng ref magnet na hindi natin kailangan ng heavy-duty equipment? So yan yung pag-aaralan natin today. Hi everyone, it's Emmy Grace and welcome to Graceful Homeschooling. I'm a homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay at tumutulong din ako sa mga stay-at-home homeschooling moms para makapag-set up sila ng kanilang home-based printing business. Alam niyo ba na meron na tayong 5,000 plus na mga homeschooling moms, stay-at-home moms at individuals na ngayon ay kumikita na habang nasa bahay. So, yan. Today nga ay pag-aaralan natin paano tayo makapag-create ng ref magnet na hindi natin kinakailangan ng heavy-duty equipment. Basic tools lang. Yes, narinig nyo yan. Basic tools lang ang kailangan natin para makapag-create tayo ng ganitong product. So, pakita ko sa inyo yung sample na ginawa ko na dito. So, yan yung itsura ng ating ref magnet. And alam nyo ba na sobrang classy, di ba? Pero ito, hindi na natin kinakailangan pa ng heavy-duty na equipment. Basic tools lang, makakapag-create na tayo niyan. So now, unahin na natin, ano ba yung mga tools na kailangan natin para makapag-create tayo ng ganitong ref magnet. So, kailangan natin syempre ng gunting, yan. And then, kailangan din natin ng self-healing mat para lang meron tayong pagpapatungan na flat surface. Pwede din naman sa table lang kasi hindi naman tayo magka-cut using yung cutter natin. Tapos, kailangan din natin ng ating template. So, ito yung template na ginawa natin. At print natin ito sa ating 220 GSM na photo paper. So, itong photo paper na to ay double-sided glossy. Pero pwede din kayong gumamit ng hindi na double-sided glossy. Kung gusto nyo naman ng mas malinis na finish, pwede din naman. So, meron ako actually dalawang templates na print. So, ito yung gagamitin natin para dun sa pinaka-ref magnet. And then, nag-print din ako nitong ating backing ng ating ref magnet. So, ito yung itsura natin. And ito naman ang ginamit natin dyan sa ating backing. Ito yung canvas na photo paper. So, yung canvas na photo paper para tong merong texture siya. So, compare dito sa double-sided na photo paper, wala siyang texture. Ito naman ay meron. So, parang may makakapaka na magalas-galas. Pero, okay lang yon, backing cover. Pero, maganda talaga din yung finish nitong ating backing cover. So, yan yung ating templates. At syempre, hindi mawawala yung ating mga ref magnet. So, meron ako nabili dito na set na siya. Itong ref magnet na to ay meron na tong acrylic. So, yan. Meron na tong acrylic. And then, meron na din itong yung naka-precut na magnetic sheet. And then, meron din itong adhesive na plastic. So, mamaya makikita nyo kung paano natin siya gagawin. So, yan yung mga materials na kailangan natin for this project. So, before ko ipakita sa inyo kung paano siya ginagawa, I'm just gonna show you example ng mga ref magnets na ginawa na natin dito sa Graceful Homeschooling. Ito yung gagawin natin for today. Yan yung ginawa natin last time sa ating free workshop. And meron din ako ginawa na personalized naman. So, meron itong name na nakalagay dyan. So, yan yung sample na gagawin natin. Yung ibang mga ref magnet ay, gagawin natin yan sa mga susunod na araw. Pero just to show you, yan yung ating gagawin na project for today. Tapos, ganito nga, yung itsura niyan kasama yung ating backing. Okay, so now, assemble na natin itong ating ref magnet. Okay, so simple lang naman yung paggawa ng ating ref magnet. So, ang gagawin lang natin dito ay meron tayong acrylic. So, ito yung unahin natin, yung ating acrylic. So, meron itong film na manipis lang. Tapos, ito ngayon yung tatanggalin natin. So, pwede kayong gumamit ng craft tool para tanggalin ito. Pero ako, na-try ko kasing gumamit nun. So, nagasgas lang yung acrylic ko. Hindi ko na siya inulit pa. Kasi nakikita talaga doon sa ating magnet or ref magnet yung gas-gas ng ating So, yan. Meron yung manipis na plastic na iyan yung tatanggalin natin. Then, ito na yung ating magnet. Now, ito namang ating magnet ay dalawa yan. So, double film yung meron tayo dito. So, tatanggalin din natin
yung another film na nandito. Manipis na manipis kasi yung film na to. Yan. So, natanggal na natin yan. Clear na siya. And then, ang gagawin natin ay kukunin naman natin itong isa. Ito yung manipis na film natin. And then, meron din ditong tinatanggal na plastic. Yan. So, ito yung tatanggalin natin. Tapos, ito ngayon yung ididikit natin dito sa ating acrylic. So, make sure lang na malinis yung acrylic nyo. So, pwede kayong gumamit ng cloth or ng cotton para lang malinis natin siya. Yan. Okay. So, nagmamark-mark kasi yung natin dyan, yung kamay natin. Kaya kailangan hindi natin hinahawakan yung acrylic dyan sa pinakagitna niya. Tapos, ididikit lang natin itong ating acrylic dito sa adhesive natin. Ipapantay nyo lang yan para hindi masyadong yan. Okay. Tapos, ang gagawin natin ay tatanggalin na natin yung isa pang film niya kasi meron din itong kailangan bakbakin. Tanggalin lang natin. Tapos ito ngayon, kasi dumidikit na rin to. So ito ngayon yung ididikit natin dito sa ating template. Gigitnaan nyo lang yung sa template nyo. Okay, there you go. So, yan ang magiging itsura niyan. Makikita nyo na nakadikit na yung template, yung acrylic natin dun sa template. Gupitin lang natin ito. Pero, pwede namang hindi nyo nagupitin na, gupitin nyo na lang ng rekta. And then, pwede din naman natin siya na i-cutter yung mga gilid-gilid nito. Pero ako, ang ginagawa ko, ginugupit ko na lang din siya ng gunting. Kasi medyo nahihirapan ako pag-cutter. Nagagasgas yung acrylic natin. Kaya, ginugupit ko na lang yung mga gilid ng ating ref magnet. So, pantayin lang natin. So, gupitin din natin yung nasa gilid niya para hindi siya lumulusot doon sa pinaka-front ng ating ref magnet. Okay, so, here it is. And ito yung itsura niyan. Ang cute, diba? Sobrang cute niya. Okay, so ngayon ay ikakabit naman natin itong ating magnetic sheet. Naka-pre-cut na to, so hindi nyo na kailangan pang i-cut pa siya. Meron lang itong ipipeel off lang ulit para mag-adhesive din siya. Pero halimbawa, hindi pa kayo comfortable na baka malaglag yung magnetic sheet natin. So, pwede din kayo na maglagay pa ulit ng double tape adhesive or ng glue. Tapos, iyan yung ididikit natin dito naman sa pinaka-likod nito ng ating magnet. And then, ipapantay mo lang din dun sa pinaka-magnet natin. And, here it is. Okay, so ayan ang itsura ng ating ref magnet. Ang ganda niya, di ba? So now, ito-try na natin ito na idikit dito sa ating magnetic board. And we'll see kung didikit siya. Yan! Okay, so meron na tayo collection ng ating mga ref magnets na hindi naman natin kinailangan ng heavy duty na equipment. So ngayon, ang gagawin naman natin ay kakat na natin itong ating backing cover. So ganito ang itsura niyan. Tapos, meron kayong makikita dyan na parang textured yung paper natin. It's because ang ginamit nga natin dito ay yung canvas na photo paper. Pero make sure lang na pag gagamit kayo ng canvas na photo paper, ang gagamitin nyo na ink ay pigment ink para iwas fading din. Kasi pag dye ink, nagfe-fade talaga siya pag hindi natin nilagyan ng photo top. Kaya kailangan or importante na pag gumamit kayo ng canvas na photo paper ay pigment ink pa rin ang gagamitin nyo. So ngayon, ima-match natin ngayon itong, anong kulay ba to? So, naka-match din itong ating ref magnet dito sa ating backing cover. So, ito yung gagamitin natin. Ito yung gagamitin natin para dito sa ating ref magnet.
So, pwede kayong gumamit ng cutter, pero pwede din naman ng scissors para magpantay yung cut ninyo ng ating backing cover. Pero, scissors na lang gamitin natin for today. Okay, so pwede kayong gumamit ng double tape adhesive tapos ididikit lang natin dito sa ating backing cover. Okay, so gamit lang tayo ng double tape adhesive kahit maliit lang, basta ang importante ay madidikit natin itong ating ref magnet doon sa ating backing cover. And here it is! Okay, here it is. Ayan na yung ating ref magnet. Ang ganda-ganda niyang tingnan. So, pwede niyong ilagay ito sa OPP plastic para sa inyong packaging. Or kaya naman dito sa ganitong klaseng packaging, yung merong parang ziplock siya. So, yan yung pwede natin gamitin na packaging. But here it is. Okay, so gawin natin yung iba pa. So, nakita niyo kung gaano lang kasimpleng gawin yung ating ref magnet. So, hindi natin kinailangan ng heavy-duty equipment. Basic tools lang ang kinailangan natin. Well, actually, gunting lang ang kailangan natin, no? Para makapag-create tayo ng ref magnet na ito. So, pwede nyo na itong ibenta, pwede nyo i-post sa inyong social media accounts, at simulan na ang inyong kumikita habang nasa bahay journey. So, alam nyo ba, na ilan lang ito sa mga products na tinuturo natin sa Papers to Profits. Marami pang mga paper products ang tinuturo natin doon. By the way, yung Papers to Profits ay ito yung signature course ng Graceful Homeschooling na tumutulong sa mga stay-at-home at homeschooling moms na makapag-setup ng home-based printing business at simulan yung kanilang kumikita habang nasa bahay journey. So, sa Papers to Profits, tinuturo natin ano ba yung mga tools, supplies, equipment na kailangan para makapag-setup ng home-based printing business, paano ba tayo mag-create ng mga products na kagaya nito at iba pang mga paper products like journals, planners, devotionals, mga learning materials, activity books, at marami pang iba. At paano natin ilo-launch itong ating mga paper products because we know na madali lang gumawa ng products pero ang mahirap, medyo ang bottleneck natin talaga ay paano natin ibebenta ito in the market. So, tinuturo din natin yan sa Papers to Profits. Plus, meron kayong access to an exclusive community wherein dito talaga tayo makakuha ng inspiration at motivation para gawin ang negosyo ng home-based printing business. Now, if you're interested, kung gusto nyo pang mag-dig deeper kung paano kayo matututo ng iba't ibang mga klaseng paper products, so i-check nyo lang yung gracefulhomeschooling.com or ilalagay ko in the description box yung ating enrollment link. So, thank you so much for joining us today and I hope nabigyan ko kayo ng idea kung paano tayo makapag-create ng mga ref magnets na hindi natin kailangan ng heavy-duty equipment. Just the basic tools, makapagsimula na tayo ng home-based printing business natin at pwede na magsimula ang ating kumikita habang nasa bahay journey. So, thank you so much for joining me and I hope that I'll see you again on my next one. So, i-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on ang notification bell para hindi nyo na may miss yung mga ganitong content here in my channel. Thank you so much. God bless everyone and I'll see you around. Bye!